Hello everyone! Nice to meet you everyone. So ngayon ituturo ko sa inyo yung how to get a visa in Korea Embassy. So here in Philippines. And dito sa step na to, i-follow niyo yung guidelines na ipopost ko later on kung paano kayo at ano yung mga requirements na kailangan para mag-apply ng spouse visa na meron kayong husband or married sa Korean na citizen. Okay, so thank you for watching my vlog and videos and hope you will marami kayong matutunan dito sa video nito. First po, i-research po natin yung F6 visa or requirements 20. Click po yan sa baba, spouse visa requirements, F6. Next, ayan, i-click rin natin spouse visa requirements at dated June 11, 2024. And next po, ito po yung mga requirements na mga Pilipina na kailangan i-provide. Ay yung may ma-check na may red po. Maliban po dito sa original na medical certificate po, we have a designated na medical clinic na magpa-med. At ituturo ko po sa inyo kung saan po ako nagpa-medical noon na mabilis lang po at hindi po mahal. In my next vlog, follow my page and then para ma-share ko po sa inyo yung experience ko and yung journey ko na pinakamabilis po na medical na ginawa. Husband po natin to ito mag-provide, hindi po tayo, okay? So sila po pag-provide niyan. At ito naman dito naman po is yung ating Korean language na kung saan tayo po pumasok. Kailangan natin dito ng designated na Korean language center na designated ng Korean Embassy. Alam po yung center ng designated ng Korean Embassy, kundi ito yung King Sejong na kung saan doon po kami nagpa-enroll ng 4 months sa King Sejong Institute doon sa Cainta, Manila. Pero taga Iloilo po kami. Ito po sa ating husband naman to mag-provide. So, maliit, kunti lang kasi yung ating requirements. Okay? So, that's it all. And then, ito po yung time na kung saan yung nag-graduate kami sa King Sejong Institute. Okay, 4 months po kami nag-aral doon.